Kabanata 1441. Tuso si Mr. Soldana, at walang may gusto sa kanya. Walang naglakas loob na gumawa ng anumang bagay laban sa kanya dahil kailangan nila siya upang kumita ng kita, at mayroon siyang isang bagay para i-blackmail sila. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang parehong taktika ni Nolan, malaking pagkakamali iyon. Tumingin si Nolan kay Kevin at sinabing, ang Hydra Lake ay isang mahusay na lokasyon sa Houston. Since may dispute ka sa mga tao doon, dapat mong isaalang-alang ang pagkuha ng mga ito para sa iyong sarili, Mr. Washington. Natahimik si Kevin. Natapos ang kanilang pagkikita makalipas ang kalahating oras. Lumabas si Nolan sa restaurant, at hinihintay siya ni Quincy sa harap ng pinto. Pagkasakay ni Nolan sa kotse, tinanong niya, kumusta ang sitwasyon ng mga Soldana. Nagbubunot sila ng negosyo sa Houston. Ilang milyon ang kinita ni Mr. Soldana doon at takot na magkaproblema ngayon. Nang matapos magsalita si Quincy, nagtanong siya, maaari ba tayong magtiwala kay Mr. Washington, Mr. Goldman? Lumuwag ang kurbata ni Nolan at sinabing, hindi mahalaga kung mapagkakatiwalaan siya o hindi. Ang kaaway ng kaaway ay aking kaibigan. Ang Eastern Business District ay nagmomonopolyo sa merkado, at dahil doon, ang ilang taon na rin hindi umuunlad ang kanyang negosyo. Ngayong may chance, sa tingin mo ba papayag siya? Wala namang sinabi si Quincy. Mr. Soldana, parang mali ang pinili mong kalaban. Pwede ka namang sa ibang tao, pinili mo pa si Mr. Goldman para maging kalaban mo. Sigurado sapat, si Mr. Goldman ay nagpapanatili ng isang mababang profile para sa masyadong mahaba. Maraming tao ang tila nakalimutan ang kanyang galit. Alas-10 ng gabi, nang isara ng mga tauhan ang coffee shop para sa araw na iyon, dalawang lalaking nakasuot ng itim ang damit ang nag-barge sa ang coffee shop at sinabing hinahanap nila si Ian. Lumabas si Ian sa kanyang opisina, at dahil katatapos lang niya sa kanyang trabaho, dahan-dahan niyang iniikot ang kanyang manggas pababa at mahinahong nagtanong, maaari ba kitang tulungan? Gusto ka makita ni Mr. Soldana? Nagtaas ng kilay si Ian at pinauwi muna ang kanyang staff. Nang wala na ang kanyang staff, sinabi niya, hindi ako libre. Lumapit ang isa sa mga lalaki at sinabing, Mr. Ian, kung hindi ka sama-sama sa amin, pagkatapos ay mangyaring huwag kami ng sisihin. Lumubog ang mukha ni Ian. Nang may gagawin na sila, kumuha siya ng bote ng alak sa mesa at dinurog ito 0N ang ulo ng lalaki nang walang anumang pag-aatubili. Bumaba sa sahig ang lalaki at tinakpan ang ulo sa hirap. Dugo ang umuusbong sa kanyang sugat at dumadaloy sa kanyang mukha. Nakakakilabot na eksena ang pagtingin. Sa sandaling iyon, pumasok si Elaine at natigilan. Kakababa lang niya sa trabaho at nakagawian na niyang dumaan sa coffee shop. Nakita niya na bagamat hindi pa rin nagbabago ang pinatay na ang signboard ng coffee shop, may tao sa loob. Pumasok siya sa kape shop kasi nakita niya si Ian. Kaya lang hindi niya inaasahan na masaksihan niya ang eksena kung saan sinira ni Ian ang bote sa lalaki ulo. Ang side na ito ni Ian ang side na hindi pa niya nakikita. Inilarawan niya ang kanyang sarili na isang magiliw ngunit poised na tao. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaawa-awa ang lalaki pagdating sa away. Nang mapansin ni Ian si Elaine na nakatayo sa tabi ng pinto, natigilan siya. Gayunpaman, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nanatiling pareho habang itinapon niya ang natitira sa bote ng alak sa basurahan. Lumabas ka na, kinakausap niya ang mga lalaki. Dinampot ng isa pang lalaki ang kanyang nasugatan na kasama at sinabi sa pamamagitan ng mga ngipin, Young Master Saidana, Mr. Soldana ay marinig ang tungkol dito, Maghintay ka lang. Paglabas nila ng coffee shop, nakatalikod ang katawan ni Elaine. Masyadong biglaan ang lahat ng nangyari, at hindi nila napansin si Elaine. Sumakay silang dalawa sa kotse at nag-drive paalis. Bago pa man makabalik sa kanyang katinoan si Elaine, lumitaw si Ian sa kanyang harapan at nagtanong, nakita mo ba lahat? Natigilan siya, oo nga. So, hindi ka ba aalis? Doon lang nagkamalay si Elaine. So, hinahabol mo ba ako, Mr. Soldana? Hindi siya nagsalita ng kahit ano. Maya-maya pa, nagtanong ulit siya, nakita ko ba ang hindi ko dapat makita, at gusto mo akong patayin? Natatawang sabi ni Ian, hindi ka ba natatakot? Tumingin sa kanya si Elaine at nagtaas ng kilay habang nakangiti, wala tayong sama ng loob sa isa't isa, kaya sigurado ako na hindi mo ako sasaktan. Bukod pa rito, ang dami kong nagasto sa shop mo. Ako ang VIP customer mo. Kabanata 1442.
Isinara ni Ian ang magkabilang pinto at sumagot, magtayo sa interes. Nagangat siya ng ulo at tiningnan si Elaine. Walang permanenteng interes sa mundong ito. Hindi na siya nagsalita. Tumalikod ito para tingnan ito at ngumiti. Gusto mo bang bumalik at tulungan akong linisin ang gulo, Miss Xavier? Tinignan ni Elaine ang gulo sa sahig pati na rin ang mga tasa sa mesa na hindi pa nalilinis. Hinayaan niya out isang chuckle biglang at sinabi, hindi ako makapaniwala na ikaw ay humihingi ng iyong customer upang matulungan kang linisin ang shop mo, Mr. Soldana. Bumalik siya sa front desk at sumagot, hindi ka na customer ko ngayon, at hindi ako ang boss. Sa madaling salita, dahil sarado ang kanyang shop, hindi na siya ang kanyang customer. Pagkatapos ay sumulong si Elaine at tinulungan siyang linisin ang mga tasa sa mesa. Bagamat may mga maid sa bahay niya, hindi mahirap para sa kanya ang paghuhugas ng tasa o kung anuman. Tumingin siya kay Ian na naglilinis ng lababo, at nagtanong, sino ang dalawang lalaking iyon? At ginawa ba ngayon ka lang nila tinatawag na yung Master Soldana? Saglit na natigilan si Ian, at may kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi ako batang master, mukhang sa halip ay misteryoso ka, Mr. Soldana. Interesado ka ba sa akin? Tinignan niya ito. Napabigla siya at natawa. Walang gusto sa isang mahiwagang tao, kabilang ako. Talaga, akala ko kasi ganoon ang interest. Ano ang ibig mong sabihin? Nalitaw siya, ngumiti si Ian at sumagot, wala lang. Pagkatapos nilang linisin ang gulo, pinatay niya ang lahat ng lampara maliban sa mga nasa dingding. Pagkatapos, pareho silang lumabas ng coffee shop. Habang naglalakad, hinagod ni Elaine ang pulso niya. Hindi niya inaasahan na ang paghuhugas ng ilang tasa at plato ay magiging nakakapagod. Lumapit si Ian sa tabi niya, na medyo komportable ang layo sa kanya, at sinabing, para ipahayag ang aking utang na loob, ibili kita ng pagkain bukas. Itinaas niya ang ulo para tumingin sa kanya. Ang neon light ay nag-backlight sa kanyang mukha, at ang balangkas ay nagpunta mula sa malabo hanggang sa malinaw sa malalim na tinukoy. Siya saglit na natigilan bago mabilis na iniwasan ang tingin nito. Bukas na lang, ha? Oo, bukas, sagot niya. Sige na. Lumapit si Elaine sa kotse niya at binuksan ang pinto. Inikat niya ang ulo niya para tingnan siya na parang may naalala ako. 7 PM ako bumaba sa trabaho. Pagkatapos noon, nagmaneho siya ng kanyang kotse at umalis, naiwan si Ian na tumayo doon habang pinapanood nito ang pagkawala ng kanyang kotse sa sulok. Kinabukasan, sa Black Gold, lumapit si Kevin para hanapin si Nolan. Matapos mag-isip ng isang gabi, nagpasya siyang magtrabaho kasama si Nolan. Sila ang pumirma sa kontrata, at tinanong siya ni Nolan kung magkano ang alam niya tungkol sa kanila. Natahimik siya saglit bago sumagot, wala akong masyadong alam sa kanila. Gayunpaman, pamilyar ako sa ang mga customer na nahulog sa scheme ni Juan dati. Sumandal si Nolan sa likod ng upuan at nagpatuloy. Paano na ang pamilya niya? Ilang segundong natigilan si Kevin. Pupunta ka ba para targetin ang pamilya niya? Kaso lang, sagot ni Nolan. Matagal bago sumagot si Kevin, hindi ako masyadong pamilyar sa pamilya ni Juan. Narinig ko lang na siya ay may anak na lalaki. Gayunpaman, ang kanyang anak ay may ilang mga problema sa pag-iisip, at hindi niya kailanman nabanggit ito bago sa publiko. Marami ang naghinala na walang anak si Juan dahil hindi pa ito nakadalo sa anumang okasyon kasama ang anak niya dati. Tungkol naman sa kanyang asawa, ilang taon na silang dalawa na noalay sa isa't isa. Bagamat hindi pa sila nagkakaroon ng diborsyo, patay na talaga ang kanilang pagsasama. Saan ba? Nakatira ang asawa niya. Siya ay nananatili sa Riverside Residential sa Houston. Bumalik si Quincy sa opisina nang umalis si Kevin. Hinahanap mo ba ako, Mr. Goldman? Ibinigay ni Nolan ang dokumento kay Quincy at sinabing, gusto kong pumunta ka sa Riverside Residential sa Houston at magbayad ng isang pagbisita sa Mrs. Soldana. Panipi, mainit at puno ang panahon sa unang bahagi ng taglagas. Arain shower na hulog sa gabi. Pagkababa ni Elaine sa trabaho, agad siyang nakatanggap ng tawag mula kay Ian. Ang kanyang puting Range Rover ay nakaparada sa pagbuhos ng ulan, at mukhang sparkling malinis na tila ito ay lamang nahugasan na. Bumaba ng kotse si Ian, may hawak na payong. Nakasuot siya ng itim na trench coat at mas lalo siyang tumingin mahiwaga at melancholic sa maulan na araw na ito. Nag-splash ang ulan sa kanyang itim na leather shoes habang patuloy siyang naglalakad sa ilalim ng eaves. Inilipat niya ang payong niya sa tabi nito at sinabing, "Tara na." Saglit na natigilan si Elaine bago naglakad sa ilalim ng payong. Halos nakahilig ang payong sa kanyang tagiliran.
Pinrotektahan siya nito mula sa ulan ngunit nakalantad din ang kanyang balikat at braso. Kabanata 1443. Inilipat pa ni Elaine ang payong sa kanyang tagiliran at sinabing, basa na ang balikat at braso mo. Tumanggaw si Ian at sumagot, okay lang. Nakaupo sa kotse, pinagmasdan ni Elaine habang tumatakbo ito sa gilid ng pagmamaneho at sumakay sa kotse. Dapat hinintay mo na ako sa restaurant since umuulan. Hindi niya alam kung bakit pumunta pa siya mismo dito para sunduin siya. Ako naman ang gustong bumili ng dinner sa iyo, sagot niya habang nagbakal. So, kailangan kong magpakita ng sincerity. Tumingin sa kanya si Elaine pero hindi siya nagsalita. Pareho silang pumasok sa isang restaurant. Bagamat hindi ito upscale restaurant, ang ambience ay cozy at tahimik. Inakay sila ng waiter sa kanilang private room sa second floor at iniabot ang menu kay Elaine na may kasamang ngiti sa mukha niya. Kinuha ni Elaine ang menu at tiningnan si Ian. May mga rekomendasyon ka ba? Tumingin ito sa kanya at nag-chuckle. Depende sa gusto mong kainin, Miss Xavier. Pagkatapos ay in-order ni Elaine ang mga pinggan sa ilalim ng paliwanag ng waiter. Pagkaalis ng waiter, tumingin siya sa paligid at nagkomento, gusto ko ang lugar na ito. Tahimik lang naman, kasi nga, karamihan sa mga restaurant ay maingay at puno ng tao. Ngumiti si Ian at sumagot, iyon ang sinabi ng lahat pagkatapos nilang pumunta dito. Tumingin siya kay Ian at nagtanong, sa madaling salita, marami ka nang dinala dito, Mr. Soldana. Oo, sagot ni Ian. Mga customer, kasamahan, boss. Binuhusan niya ang sarili ng tsaa at tiningnan siya ng may ngiti sa mukha. Mahalaga ba iyan? Natigilan si Elaine. Nakangiting sagot nito sa kanya at hindi na nagsalita. Ian, ikaw talaga. Isang maskuladong lalaki ang lumitaw sa labas ng pribadong silid. May hawak siyang walkie-talkie, at tila kay Elaine na siya ang manager ng restaurant na ito. Siya lumapit para kausapin si Ian sandali bago nahulog ang tingin nito kay Elaine. Girlfriend. Saglit na naglaho ang kamay ni Ian na hawak ang tasa bago siya sumagot, nope, friends lang tayo. Tumanggaw si Elaine at ngumiti rin sa lalaki. Hinaplos ng lalaki ang balikat niya at nagpatuloy. Akala ko girlfriend mo siya. By the way, hindi ako makapaniwala na magre-resign ka. Pwede ka na na-promote sa deputy director kung nagtrabaho ka ng 2 taon pa. Gayunpaman, tila ayaw sagutin ni Ian ang kanyang tanong. Pero delikado ang trabaho mo. Ang pagiging isang undercover agent ay hindi madali, at mawawala ang iyong buhay sa pinakamaliit na mag-slide up ka. Tunay na hinahangaan kita mula sa kaibuturan ng iyong puso. Bagamat nakakaawa na nag-resign ka na, ito rin isang magandang bagay since sa wakas ay makakapamuhay ka na ng normal. Pwede ka nang kumuha ng asawa at magpakasal. Natatawang sabi ni Ian, hindi ko alam na napaka-talkative mo. Ipinatong ng lalaki ang kanyang braso sa kanyang balikat at nagpatuloy. Matagal na rin kasi ang nakalipas mula nang huli kaming magkita. Kung hindi ko nakita ang pangalan mo sa bukang listahan. Bigla siyang napatigil at tiningnan si Elaine. As if may na-realize siya, sinabi niya sa kanya apologetically, sorry, miss. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Nakangiting sagot ni Elaine, okay lang. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ian, at lumabas siya upang sagutin ang tawag. Sir, sinabi mo lang na undercover agent si Mr. Soldana. Matagal nang nararamdaman ni Elaine na misteryoso siya at curious sa kanya. Tanong naman ng lalaki bilang ganti. Akala ko ba magkaibigan kayo? Hindi ba sinabi sa iyo ni Ian dati? Hindi ko naman sasabihin na magkaibigan tayo. Sabi ni Elaine matapos niyang isipin sandali, guest ako sa coffee shop niya. Nakikita ko, sagot ng lalaki. Nang makitang curious si Elaine kay Ian, nakangiti pa rin. Siyang nagpatuloy, matagal na rin po. Nang makatapos si Ian sa Police Academy, nadestino siya sa Narcotics Departamento sa Silangang Bahagi. Noong panahong iyon, mainit ang dugo niyang binata. Upang makuha ang tiwala ng boss, naging undercover agent siya at sumali sa mga drug smugglers. Naging matagumpay siya, at malaki ang tiwala sa kanya ng boss. Hindi siya pinaghihinalaan ng boss, at matagumpay na sinalakay ni Ian ang lahat ng 8 drug possession site at nawasak lahat ng ito sa loob lamang ng 2 taon. Pagkatapos noon, nadestino siya sa Serious Crime Unit sa Rowell City. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, siya ay nagpunta sa ministeryo at sa lalong madaling panahon ay naging ang mga mas mataas na ops, undercover agent, at ipapadala siya sa tabi ng mga sira-sira na bigwigs na iyon. Kabanata 1444.
Nabigla si Elaine matapos pakinggan ang pagsasalaysay ng lalaki. Hindi niya inaasahan na sanay na si Ian sa pagiging isang undercover agent sa lahat. Ang pagiging isang undercover agent ay talagang isang mapanganib na trabaho. Kapag sila ay busted, ang kanilang buhay ay mapanganib. Nang una niyang makilala si Ian, magiliw ito at nag-exuded ng isang scholarly aura. Akala niya ay ordinaryong may-ari lang ito ng isang coffee shop hanggang sa makita niya ng sarili niyang mga mata kagabi gumamit siya ng bote para basagin ang ulo ng lalaki ng walang pag-aatubili. Tumingin ang lalaki kay Elaine at ngumiti. Honestly, akala ko talaga girlfriend ka ni Ian. Kasi, lahat ng mga taong dinala niya dito ay mga lalaki. Wala sa kanila ang mga babae. Nope, pero maiintindihan ko kung bakit. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga braso at nagkibit balikat. Pagkatapos, sinabi niya nag-aalala, kapag siya ay isang undercover agent, halos hindi niya mapanatili ang kanyang sarili buhay, kaya siya hindi pwedeng istorbo sa ibang tao. Kapag umibig na ang mga katulad niya, katulad na rin ito ng pagkakaroon ng kahinaan na maaaring samantalahin ng kaaway. Walang makahuli sa kanya sa loob ng napakaraming taon noong siya ay isang undercover agent dahil hindi siya may dapat ikabahala. Nakinig si Elaine sa lalaki pero wala siyang sinabi. Tama nga siya. Ang isang undercover agent ay isang espesyal na propesyon. Kapag naging emosyonal na sila sa isang tao, madali silang hinihila pababa at nalibugan. Kung sila ay matarget ng kanilang kaaway, ito ay maglalagay sa kanila sa malaking panganib. Bumalik si Ian sa private room matapos ang tawag. Tumayo ang lalaki at ngumiti sa kanya. Balik ka na pala. Kailangan ko nang bumalik sa workstation ko. Inikat niya ang ulo at iwinagayway ang kamay kay Elaine. Pumasok ang waiter dala ang kanilang pagkain pagkalabas niya. May sinabi ang lalaki sa waiter, at tumanggo ang huli. Pagkatapos ihain ang mga ulam, dinala niya ang mga ito ng isang bote ng red wine. Halatang regalo iyon ng lalaking iyon. Dinampot ni Elaine ang bote ng alak at tiningnan ito. Mukhang may mabuti kang kaibigan. Tumingin sa kanya si Ian at nagtanong, ano ang sinabi niya sa iyo ngayon lang? Habang binuhusan ni Elaine ang alak, sumagot siya, sinabi niya sa akin ang tungkol sa iyo. Nang makita ni Elaine na tumahimik si Ian na parang may iniisip, paliwanag niya, tinanong ko siya tungkol sa iyo. Kasi, curious lang ako. Napatawa siya, mukhang interesado ka talaga sa akin, Miss Xavier. Di ba pwede, balik tanong ni Elaine sa kanya. Sige, kaya mo, sagot niya. Umiling si Elaine sa baso at sumilip sa kanya. Parang sa akin ay nasa edad ka na dapat nang bumuo ng pamilya. Wala ka bang balak na mag-asawa pa, Mr. Soldana? Normal lang sa isang lalaki na hindi magpakasal sa kanyang 30s or 40s. Gayunpaman, dapat ay magkaroon man lang sila ng girlfriend, lalo na ng isang katulad ni Jan. Guwapo siya, mature na, at malakas ang pangangatawan. Ang magpakasal o hindi ay personal na pagpili, ngunit ang hindi pagkakaroon ng kasintahan ay medyo kakaiba. Sa kanyang hitsura, dapat siyang maging napaka-popular sa mga kababaihan. Kahit siguro mas gusto ng mga mayayamang babae ang magagandang lalaki, gusto ng mga batang babae ang isang lalaking katulad niya. Tanong ni Ian sa mahinang tinig, hinihimok mo ba akong magpakasal? Napatulala siya at sinabing, tanong ko lang. Uminom ng alak si Ian at itinaas ang kanyang mga talukap ng mata upang tingnan ito. Ano naman ang gagawin mo Miss Xavier, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Natigilan si Elaine at ibinaba ang ulo. Sa publiko, spinster siya since 31 na siya, at magiging risky kung gusto niya ng baby pagkatapos. Gayunman, hindi iyon ang gusto niya. Ayaw niyang mamuhay ng ordinaryo o maging katulad ng kanyang ina, na namuhay ng miserable. Baka hindi niya magawa kung kailangan niyang isuko ang kanyang career. Naghiwalay na siya ang kanyang mga labi at sinabing, ang isang may asawa ay wala ng kalayaan. Kailangan nilang alagaan ang kanilang mga anak at pamilya. Ang bawat maliit na bagay sa buhay ay magiging isang shackle na chain ang babae down. Tumingin sandali si Ian sa kanya at nagtanong, paano naman ang kasal na kegenhawahan? Napatulala siya saglit bago tumawa. Ang paggamit ng kasal para makuha ang gusto mo ay hindi magtatagal. Ipinatong ni Ian ang braso sa likod ng upuan nito at sumandal sa kanya. I mean ikaw at ako. Kabanata 1445. Natigilan si Elaine. Itinaas niya ang kanyang ulo at napatingin sa malalim na mga mata nito sa pagkamangha. Siya huminga ng malalim at nagtanong, ginugulo mo ako, di ba, Mr. Soldana? Isang kasal ng kaginhawaan. Kasama niya, isang lalaking ilang beses ko lang nakita at nakilala ng mas mababa sa kalahating buwan.
Inayos niya ang tingin sa kanya at nagpatuloy sa mahinahong tinig. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kalayaan na gusto mo pagkatapos ng ating kasal. Pwede mo naman gawin ang gusto mo. Matagal na nanahimik si Elaine. Deal ba ang sinasabi mo tulad ng isang peking kasal? Ibinaba niya ang ulo, at bagamat wala siyang sinabi, alam ni Elaine ang gusto niyang sabihin. Bakit ako? Tanong ni Elaine. Binawi ni Ian ang tingin at inikat ang tingin para tingnan ang wine glass. Ayaw mong mabigkis ng kasal, at ayaw ko ng ibang tao na sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Kung ako kailangang pumili, sa tingin ko ay napakaangkop mong tao, Miss Xavier. Hindi nagsalita si Elaine. Ang isang kasal ng kaginhawaan. Sa madaling salita, makukuha nila ang gusto at kailangan nila. Bagamat magiging mag-asawa sila sa marriage certificate, hindi sila magkakaugnay sa bawat isa iba pa. Hindi niya kailanman gustong magpakasal. Ito ay dahil may sarili siyang mithiin sa buhay. Ang isang babae ay maaaring mabuhay ng malaya nang hindi nag-aasawa. Kahit anong tingin ng mundo sa kanya, mabubuhay siya sa buhay na gusto niya. Pinasandal niya ang noo niya gamit ang kamay at ngumiti ng mischievously. Paano kung may makasalubong kang babae sa buhay mo, hindi ka ba nag-aalala na baka hindi niya gusto IT kapag siya nalaman na may asawa ka na? Natigilan siya, at isang figure ang lumipad sa kanyang isipan bago nawala sa limot. Humigop siya ng alak at sumagot, huwag kang mag-alala. Hindi na mangyayari yon. Nakasimangot si Elaine at tiningnan siya ng walang salita. Bakit ba siya sigurado na hindi mangyayari? Kakang his head, tinignan niya ito ng malabong ngiti sa kanyang mukha at sinabing. Gayunpaman, maaari mong ipaalam sa akin kung nakatagpo ka ng isang lalaki na gusto mo. Napatawa siya at kinuha ang wine glass. Habang kinakamot niya ang baso, sinabi niya, anak ako ng isang negosyante. Kahit na ako'y pupunta magkaroon ng isang kasal ng kaganhawahan, kailangan kong makakuha ng ilan sa mga benepisyo na nararapat sa akin. Panipi, hindi niya alam kung bakit gusto niyang magkaroon ng kasal na convenient sa kanya, ngunit ayaw niya makakuha ng sinamantalanang. Natigilan si Ian at tila medyo nagulat sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa sulok ng kanyang mga labi habang sinasabing, paano ang 5% ng shares ng Synergy Group ay sapat na. Halos mabulunan si Elaine sa alak na nalunok lang niya at hindi makapaniwala na tiningnan siya. Nagbibigay ka ba ng shares sa akin? Pinatakbo niya ang kanyang daliri sa gilid ng salamin at idinagdag, 5% ng Synergy Group ay dapat na sapat, di ba? Ano ang relasyon mo sa Synergy Group? Narinig na niya ang Synergy Group noon. Ito ay isang malaking korporasyon sa Houston, ngunit si Juan Soldana ay isang tao na kahit ang kanyang ama ay napaka-mag-ingat. Kung maging ang kanyang ama ay ayaw makipagnegosyo kay Juan, maiisip ng isa kung gaano kasama ang reputasyon ni Juan sa industriya. Hold on a second, Soldana. Hindi ba isa si Juan sa mga Soldana? Bukod pa rito, tinawag siya ng dalawang lalaking iyon na, Young Master Soldana, noong gabi. Ano ang relasyon nila ni Juan? Tipid na sagot ni Ian, kung sasabihin kong related kami, hindi naman talaga kami na may kaugnayan. Kung sasabihin mong hindi kami related, kahit papaano ay related kami. Hindi alam ni Elaine ang sinasabi niya. Nang matapos ang kanilang pagkain, lumabas na sila ng restaurant. Tumigil na, ang ulan. Ang madilim na gabi ay tinina ng mga ilaw ng neon, at ang hangin ay malamig. Si Ian ang nag-drive ng kotse papunta sa entrance, at pumasok siya sa loob. Pinaandar niya ang makina, at umalis. Pagdating nila sa gate ng Xavier Mansion, binaling ni Ian ang ulo para tingnan ito. May ngiti sa kanyang mukha habang sinasabing, kung magpapasya ka, maaari kang lumapit at hanapin ako anumang oras na gusto mo. Saglit na natulala si Elaine, pero sa huli ay bumaba pa rin siya ng kotse. Pinagmasdan niya ang kotse na nawala sa kanyang paningin bago siya pumasok sa loob ng kanyang bahay. Nagbabasa ng dyaryo si Edward sa sala. Itinaas niya ang ulo at nagtanong, bakit ka nahuli ngayon? Kasabay nito, lumabas si Jenna na may hawak na plato ng prutas. Inilapag niya ang plato sa mesa at nakangiting sinabi, siguro nag-overtime si Elaine. Kaya late na siya ngayong gabi. Wala namang sinabi si Edward. Inilapag ni Elaine ang kanyang pitaka sa sofa at sumagot, nope, lumabas lang ako para kumain kasama ang isang kaibigan. Pagkaupo sa sofa, kimuha siya ng isang hiwa ng mansanas at nagtanong, Dad, may anak ba si Mr. Soldana? Kabanata 1446. Tumigil sa pagdalaw ang mga kamay ni Edward na nagbabaliktad sa dyaryo, at napasimangot ito. Bakit mo ba tinatanong ito? Habang kumakain si Elaine, diretsyong tanong niya,
kung ang lalaking gusto kong pakasalan ay anak niya, ano ang gagawin mo? Nagulat si Edward at sa kaniya hinampasel ang dyaryo sa mesa. Nawalan ka na ba ng isipan? Natakot si Jenna. Hindi niya masyadong naintindihan ang tungkol sa industriya ng kanyang asawa, kaya hindi siya nag-ambala. Gayunpaman, medyo nagulat siya na si Elaine ang nag-initiate na ilabas ang salitang, kasal. Alam ni Elaine na hindi gusto ng kanyang ama si Mr. Soldana, kaya ang kasal na ito ay isang halos imposibleng gawain. Gayunman, naisip niya ang sinabi ni Ian. Ayoko talaga magpakasal. Kung si tatay ang mag-aayos sa akin na magpakasal sa isang lalaki na hindi ko pa nakikilala bago o ano paman, baka si Ian ang piliin ko kaysa sa kapalaran na iyon. Dad, ibibigay daw niya sa akin ang 5% shares ng Synergy Group kung ako ay magpapakasal sa kanya. Ikaw ba ay hindi interesado sa ganyan? Medyo natuwa ang ekspresyon ni Edward pero hindi rin maipaliwanag sa parehong oras. Sino ba ang nagsabi sa iyo niyan? Nagkibit balikat siya. Young Master Soldana. Huminga ng malalim si Edward. Tinitigan niya ang anak at seryosong sinabi, Elaine, ginugulo mo ba ako? Hindi. Sigurado ka ba na ang lalaking nakita mo na ang lahat ng ito samantalang siya ang tunay na batang master ng mga Soldana? Hindi naintindihan ni Elaine ang ibig sabihin ng kanyang ama. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig ko na may nag-address kay Ian bilang Young Master Soldana, at nangako si Ian na bibigyan niya ako ng 5% ng shares ng Synergy Group. Kung wala siyang kinalaman sa mga Soldana, bakit niya babanggatin ang shares? Umalma si Edward at nagpaliwanag ng seryoso, Elaine, isa lang ang anak ni Juan, at hindi posibleng makilala mo siya. Sa pagkakaalam ko, may malubhang sakit sa isip ang anak ni Juan na si Marco Soldana. Kaya, walang sino man mula sa labas sa mundo ang kailanmang nakita sa kanya. Elaine, tiyak na nalinlang ka ng isang bastardo. Nabigla si Elaine. Kasabay nito, sa mga Soldana. Ikaw ay walang silbing piraso ng sheet. Hiniling ko sa iyo na ibalik siya, gayunpaman hindi mo maisakatuparan kahit na tulad ng isang simpleng gawain. Pinasipa ni Juan ang bodyguard. Umatras ng ilang hakbang ang bodyguard, natamba, at natama ng husto ang sahig. Ibinaba naman niya ang ulo. Mr. Soldana, hindi namin inaasahan na gagawa siya ng move sa amin. Umuusok si Juan, naglakad patungo sa silyang katad, umupo, nagsindi ng sigarilyo, at humithit. Yung brat, matagal na siyang naiwan labas ng mundo at naging masyadong mayabang. Dahil ang madaling paraan ay hindi pwede lang natin siyang tamaan ng husto. Nag-alikabok siya ng abo, at ang kanyang mga mata ay mukhang walang awa. Kahit ano pa ang mangyari, dapat mo siyang ibalik kahit na nangangahulugan ito ng paggamit ng ilang walang habas na paraan. Ang lalaking nakaitim ay mahiyaing tumugon, oo, Ginoo. Nang lisanin ng lalaki ang study, malungkot na pinatay ni Juan ang kalahati ng sigarilyo sa ashtray. Napiltol ang kooperasyon sa Houston. Sa sandaling may matuklasan na ang pandaraya sa buwis ng Hydro Lake Eastern District ay may kinalaman sa akin, hindi magagawang makalusot dito ng walang galos. Sa wakas nakaakyat na ako sa kinaroroonan ko ngayon matapos ang napakaraming taon. Hindi ako dapat sumuko ng madali. Kailangan kong hanapin isang tao na kumuha ng pagkahulog para sa akin. Kinabukasan, dumating si Elaine para hanapin si Ian para ayusin ang mga account nila ng labis na nagalit, at ng tindahan manager sa kanya na nasa hiwalay na opisina si Ian sa taas. Umakyat siya at itinulak ang bukas pinto ng opisina. Nakaharap sa kanya ang likod ni Ian habang hinuhubad lang niya ang shirt niya. Nakawala na ang collar, at nakabitin ito sa kanyang mga siko. Hindi makatarungan ang kanyang balat, ngunit mukhang malusog na tand. Siya ay may ganap na binuo katawan, tulad ng inaasahan mula sa isang graduate ng Police Academy na sumapi sa Army. Mukha siyang matibay, matatag, at maayos ayon sa proporsyon. Doon lang napansin ni Elaine na may lumang peklat sa baywang niya. Maging ang kanyang likod ay natabunan ng iba't ibang laki at haba ng mga peklat, na naipon niya sa ibabaw ng mga taon. Sa pag-iisip ng kanyang dating hanap buhay, naunawaan siya ni Elaine sa isang iglap. Tumalikod si Ian at nakita niya itong nakatayo sa may pintuan, pero kalmado siyang nagpalit ng shirt at nag-butt tones ng dahan-dahan. Miss Xavier, pinag-isipan mo na ba ito? Kabanata 1447. Hinayla siya ng boses ni Ian pabalik sa realidad. Nakasimangot si Elaine, lumapit sa kanya, at nag-cross ang mga braso. Mr. Soldana, sinubukan kong tingnan ang kawalan mo ng sinseridad, pero talagang nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling ako.
Tumigil sa paggalaw ang mga kamay ni Ian na nakahawak sa hem ng collar at nag-aayos ng kanyang shirt, at nakatutok ang mga mata nito sa mukha nito. Napatingin sa kanya si Elaine. Sabi ng tatay ko, iisa lang daw ang anak ni Mr. Juan Soldana, at mental ill. So siya, Mr. Soldana, ikaw ba pilit na pinapagawa sa akin ang isang loko? Naglabas ng mahinang chuckle si Ian at wala siyang sinabi. Ano ba ang pinagtatawanan mo? Ang nagtataka na tanong ni Elaine. Naglakad siya sa isang tabi at mahinahon at dahan-dahan na nagbuhos ng kape. Hindi kita ginawang loko. Tapos ako, hindi naman siguro mukhang may sakit ka sa isip, bulong niya. Ano ba ang nangyayari dito? Kinuha ni Ian ang tasa ng kape, lumapit sa sofa, umupo, tumawa, at mahinahong paliwanag. Isa lang ang anak ni Juan Soldana, pero yon ang buhay na ibinubunyag niya sa mga publiko. Tinitigan siya ni Elaine at matagal na lumubog sa kanyang mga iniisip. Walang pakialam ang kanyang mga mata, at walang init sa ilalim ng kanyang mga mata kapag binanggit niya Mr. Soldana. Yung mas mayaman ang mga lalaki, mas nakakatuwa ang hilig nila. Kaya, maaaring hindi exception si Mr. Juan Soldana. Kapag ang aman ay may kapangyarihan at pera, ang pagkakaroon ng mga extramarital affairs ay maaaring maging isang tagumpay na tumutupad sa kanilang sense of accomplishment. Mr. Juan Soldana ang pagkakaroon ng dagdag na anak ay hindi masyadong tunog bafo lang. So, sinasabi mo ba na illegitimate child ka? Agad niya itong pinagsisihan matapos tanungin ang tanong, iniisip na baka masyado niyang isinulong ito. Hindi naman ito pinansin ni Ian at dahan-dahan niyang ininom ang kanyang kape. Miss Xavier, hindi mo ba naisip? Ibinaba ni Elaine ang kanyang bag, niyakap ang mesa, at sumandal sa unahan. Mr. Soldana, pag-usapan muna natin ang purpose na gawin mo ito. Samantalahin ang sitwasyon at agawin ang kapangyarihan. Inilapit ni Ian ang kalahating pulgada sa kanya. Kontento ka na ba sa sagot ko? Nagulat siya. Ilang pulgada lang ang layo ni Ian sa kanya, at nang magsalita ito, amoy vanilla ang lasa ng bibig niya kape. May pahiwatig din ang nakakapreskong pabango ng mint mula sa toothpaste na ginamit niya, at walang amoy ng sigarilyo. Bagamat hindi niya alintana ang mga lalaking naninigarilyo, hindi niya kailanman hahalikan ang isang lalaking naninigarilyo. Nalagpasan ng tibok ng puso ni Elaine ang pag-iisip na maghalikan. Tumpak na nakatutok ang tingin nito sa mga labi nito, kaya agad niyang inilayo ang tingin at itinutuwid ang postura. Gusto mo makuha ang synergy group? Iyon ay medyo magkano ito. Hindi man lang niya sinubukang itago ang kanyang pakana, at napatingin siya sa namumula nitong mga tainga. Sa ibabaw, mukha siyang napakakalma. Hindi ako ay in charge ng sarili kong kasal. Yun ay maliban na lang kung makukumbansi mo ang tatay ko na bitawan ang kanyang prejudice para sa tatay mo. Ayaw niya kay Mr. Juan Soldana, at related ka sa kanya, baka hindi siya pumayag ka na dito. Naglabas ng smirk si Ian. Basta naniniwala ka sa akin. Napapikit siya sa sarili niyang sinabi. Gusto kong gawing mahirap ang mga bagay-bagay para sa kanya upang makita kong siya ay umaatwist. Hindi ko inaasahan na gagawa siya ng ganyan pangako. Ganoon ba siya determinadong pakasalan ako? Mahinahong dagdag ni Ian, nakita niyang nakatayo ito sa lugar na walang sinasabi ang lahat, tutupad ako sa aking salita. Tiyak na makukuha mo ang mga benepisyo na ipinangako kong ibibigay sa iyo. Sa Black Gold, itinulak ni Quincy ang pinto ng opisina. Mr. Goldman. Hindi itinaas ni Nolan ang kanyang mga talukap ng mata at nagpatuloy sa pagdaan sa mga dokumentong hawak niya. Balik ka na pala, dinalaw ko si Mrs. Soldana. Tumayo si Quincy sa harap ng the desk at mahinahong sinabi, Mrs. Soldana at si Mr. Soldana ay nagkaroon ng diborsyo ilang taon na ang nakalilipas. Kaya lang hindi pa ito napapalam sa publiko. Tinapik ni Nolan ang dokumento gamit ang kanyang mga daliri. Diborsyado na ba sila? Oo, hindi nakipag-ugnayan si Mrs. Soldana kay Mr. Soldana all these years. Hindi siya mukhang napakasaya nung nabanggit ko si Mr. Soldana. Maiisip na matagal nang gumuho ang relasyon ng dalawa at nauwi sa halip hindi kasiya siyang mga termino. Itinaas ni Nolan ang ulo. Ano naman ang anak nila? Ang anak nilang si Marco Soldana ay ginagamot sa Psychiatric Medical Center ng Houston, pero sila sabay pa rin ang pagpapalaki sa kanilang anak. Buwan-buwan ay binibisita ni Mrs. Soldana ang kanyang anak. Si Mr. Soldana ay hindi kailanman pumunta doon, ngunit binabayaran niya ang mental hospital ng isang labis na halaga ng pera buwanan. Panipi, Kabanata 1448.
Bagamat hindi kailanman dinalaw ni Juan ang kanyang anak, hindi ito madalas na hindi niya ito pinabayaan. Ang halaga ng pera na binabayaran niya sa psychiatric hospital taon-taon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. May personal na maglilingkod sa kanya si Marco sa psychiatric hospital. Kasi, ang kanyang ama ang kilalang Mr. Soldana, tiyak na hindi siya tretuhin ng masama ng ospital, at tiyak na hindi siya magdurusa habang nananatili roon. Congenital ang mental illness ni Marco. Minsan, normal lang ang kilos niya, pero ang simula ay magpapadala sa kanya sa isang pag-aalsa paminsan-minsan. Walang ibang paraan kundi ang ilagay siya sa isang psychiatric medical center at bigyan siya ng kalidad pagkain, inumin, at paggamot. Natatawang sabi ni Nolan, sayang naman, pero may isa pang anak si Mr. Soldana. Isa pang anak, may naalala si Quincy. Oo, sinabi ni Mrs. Soldana na medyo playboy si Mr. Soldana sa private noon. Siya ay nagkaroon ng isang extramarital affair sa ibang babae noong buntis si Mrs. Soldana, at 6 na taon na ang affair buong taon. Lihim pang ang nanganak ng lalaki ang babaeng iyon para hamanin ang posisyon ni Mrs. Soldana sa mga Soldana. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang career ni Mr. Soldana tulad ng ngayon, at kailangan pa rin niyang umasa sa ang mga koneksyon ni Mrs. Soldana para suportahan ang kanyang career. Kaya, bagamat ang anak na ipinanganak ng kanyang legal na asawa ay may mental problems, kailangan pa rin niya ang suporta nito. Tungkol naman sa kanyang misis at sa illegitimate son, bakit niya gagawin ingat? Napakalaki lang ng binayaran niya para maitaboy siya. Hindi na nagsalita ng ibang salita si Nolan. Lumabas ng opisina si Quincy at nakasalubong niya sina Maisie at Sadie sa koridor. Ngumiti siya at sumulong. Mrs. Goldman, dumating ka na. Si Mr. Goldman ay nasa opisina. Pinahinti ni Maisie si Sadie sa labas at itinulak buksan ang pinto ng opisina. Ibinaba ni Nolan ang mga dokumento, itinaas ang tingin, tiningnan ang babaeng naglalakad papalapit sa kanya, iniunat ang kanyang mga bisig, at niyakap siya. Hindi ka ba busy? Ngayon ay isang pagbubukod. Ibinalot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Malapit lang ang birthday ng tatay namin, kaya gusto ko siyang piliin ng birthday gift. Tumigil muna si Nolan para sa isang split segundo at nagtanong na may isang ngiti. Hindi ba taon-taon mo siyang nireregalo tuwing birthday niya? Oo nga, pinisil ni Maisie ang harap ng kanyang polo. Pero gusto kong mag-organize ng isang malaking party para sa kanya this year, para hindi ko lang siya mabili ng mga gamit na dati kong bumili ka sa nakaraan, di ba? Natawa siya ng malakas. Anong manugang mo? Naglabas siya ng isang smug scoff. Siya ay itinuturing sa akin tulad ng kanyang biological anak na babae sa buong lahat ng mga taon na ito, kaya hindi ko maaaring lamang ipaalam ang kanyang pag-ibig para sa akin ma-flush down ng drain, di ba kaya, kahit anong mangyari, dapat ako ang bahala sa taong ito birthday celebration, di ba dapat, walang magawa si Nolan at hinaplos-haplos ang pisngi nito gamit ang mga dulo ng kanyang mga daliri. Pwede mo naman gawin ang gusto mo, pero ang kasalukuyan ay isang isyo. Niyakap niya ito ng coquettishly. Habi pakibigay po ng ideas, ayoko na siyang bigyan ng 2 beses. Gusto ko siyang bigyan isang espesyal na bagay sa taong ito. Niyakap siya ni Nolan, hinagod ang baba sa buhok nito, at halos umapaw ang saya sa mga mata nito. Maaari mo ring bigyan siya ng isang matandang asawa bilang regalo. Nawala ng salita si Maisie. Di ba siya natatakot na baka bugbugin siya ng kanyang ama hanggang sa mamatay? Maya-maya pa, lumabas na si Maisie sa opisina ni Nolan. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita niya si Sadie na pinipilit si Quincy laban sa pader. Hinawakan ni Sadie ang kanyang mga kamay gamit ang isang kamay at tinanggal ang kanyang salamin gamit ang kabilang kamay. Mukhang mahina si Quincy na parang babae nang katabi niya si Sadie. Nagulat si Maisie sa malaking kaibahan. Nang makita ni Quincy si Maisie, nag-aalala siyang bulalas, Mrs. Goldman, sana iligtas mo ako. Nagtatawanan siya at lumapit habang nakakrus ang mga braso. Ikaw na naman ba ang nag-provoke kay Sadie? Pinalaya siya ni Sadie. Ibinalik niya ang kanyang baso, naglabas ng panyo, at nilinis ang mga ito. Inisip niya kung ano ang kinain nito nang lumalaki na siya, nakakatakot ang lakas niya. Hindi ko siya in-provoke, ayaw lang niya sa akin. Kaya nga gusto niyang mag-practice ng martial arts niya sa akin. Tumingin sa kanya si Sadie. Mukha ba akong idol na yan, bakit ko hahanapin ang sarili ko na mahina para mag-practice? Isang weakling. Napapikit si Quincy sa sariling sinabi at sa kagalit na tumawa. Hindi naman ako weakling, okay kaya lang ako ang bahala na ako ang utak imbes na ang brand dito.
Kabanata 1449. Muling isinuot ni Quincy ang kanyang salamin. Palaging nararamdaman ni Seiday na napaka-awkward para sa kanya na magsuot ng salamin. Pakiramdam niya ay hindi ito kasiya siya sa mga mata, kaya iniunat niya ang kanyang kamay, balak na muling agawin ang mga ito sa mukha nito. Tigilan mo na yan, nandito na si Mrs. Goldman. Iniwasan ni Quincy ang kanyang kamay. Paliwanag niya, mas pangit ka pa kapag nakasalamin. Hindi nakapagsalita si Quincy habang si Maisie ay pumutok sa tawa. Lumapit siya kay Seiday at hinaplos ito sa balikat. Seiday, wag mo na lang bulihin si Quincy dahil lang sa akala mo pushover siya. Kung ikaw ang babyuli sa kanya hanggang sa mawala ang isip niya, mawawalan siya ng trabaho bilang taong namamahala sa utak ng Black Gold. Tumango lang si Seiday. Oo nga po ma'am, nawala ng salita si Quincy. Iniwan ni Maisie ang Black Gold kasama si Seiday at sumakay na sa kotse. Lumapag ang tingin niya kay Seiday habang nasa loob sila ng kotse, at makahulog ang tanong niya, Seiday, ganyan ba talaga ang galit mo kay Quincy? Tumigil sandali si Seiday, nagtaka sandali, at sumagot, hindi. Sinuportahan ni Maisie ang gilid ng noo ng isang kamay at tumingin sa bintana ng kotse. Lagi mong binubuli si Quincy, kaya ang akala ko ay galit ka sa kanya. Nanahimik siya para sa isang saglit at tumugon, hindi naman sa galit ako sa kanya. Iniisip ko lang na masaya siyang bulihin. Pero lang maibsan ang inip ko. Dahil hindi ko kayang labanan ng sino man ng casual ngayon, gusto kong bully ang isang tao para saya naman nito. In fact, sobrang curious din ako. Kahit anong gawin ko para mabully siya, hindi lang siya ma-provoke, ni hindi niya makuhang magalit at lumaban. Napakaganda ng kanyang kalooban. Much better pa sa mga taong yun na binubuli ko dati. Bago ako pumunta sa Metropolis kasama si Strix, gumala ako sa buong bansa at kukunin ang anumang trabaho para sa isang buhay, kahit na ito ay isang buhay na nagbabanta. Noon pa man ay napaka-straightforward ko, kaya marami ang ayaw sa akin. Madalas nila akong binubuli, pero lagi akong gumaganti sa kanila sa huli. Lahat ng mga taong iyon ay may isang galit, at sila ay makipag-away sa akin sa tuwing hindi namin maabot ang isang kasunduan. Gayunpaman, pagkatapos magtrabaho para sa Strix sa loob ng ilang taon, sa wakas ay nauunawaan ko na ang mga nagnanais na maisakatuparan ang mga dakilang bagay ay dapat laging manatiling kalmado, at tanging ang mga taong may matatag na galit ang makakamit kadakilaan. Ang galing talaga ni Quincy ay hindi kasing ganda ng sa akin, pero kung seryosohin niya ako, siya kayang saktan ako kahit papaano. Quincy ay walang temper, gayunpaman. Pero marahil hindi dahil wala siyang temper. Kaya lang siya ay isang magnanimous na tao at isang tao na maaaring panatilihin ang kanyang ulo cool na sa lahat ng oras. Kung hindi, Mr. Goldman hindi sana siya itinatago sa tabi niya sa loob ng napakaraming taon. Lahat ay may bottom line, at gayon din siya. Hindi ako tatapak sa kanyang bottom line dahil lang sa gusto kong mabuli kanya. Binubuli ko siya para lang magtawanan, ngumiti si Maisie at walang sinabi. Bigla siyang napatingin sa labas ng bintana at nakita ang isang puting Land Rover na lumagawa sa kanila. Ang bintana ng kotse ay kalahating nakababa, at ang profile sa gilid ng driver ay mukhang lubhang pamilyar sa kanya, hindi banggitin na ang babaeng nakaupo sa passenger seat sa harap ay si Elaine. Ipinarada ni Ian ang kotse sa labas ng Xavier Mansion. Hinubad ni Elaine ang seatbelt, tumingin sa kaliwa, at napatingin sa kanya nang magtanong siya, ikaw ba talaga ang confident na dito? Natatawang sabi ni Ian, nag-aalala ka ba sa akin? Napatulala siya sa sarili niyang sinabi at tumawa. Natatakot ako na baka, ma-reject ka at mapahiya. Sinabi niya na imposible ito. Bumaba si Elaine sa kotse at pinagmasdan itong lumayo bago pumasok sa courtyard. Pagpasok pa lang niya sa sala, napagtanto niya na masigla ang kapaligiran sa mansyon habang ibinalik ni Lucy si Hector sa mansyon para dalawin ang kanyang ina. Naghanda ng merienda si Jenna habang si Edward naman ay sadyang nanatili sa bahay para salubungin ang mga ito. Tumangala si Jenna, nakita niyang pumasok si Elaine, at nagbigay ng masayang ngiti. Elaine, bumalik ka na. Gumanti ng ungol si Elaine at lumapit sa sofa. Kayo po ay tunay na umuunlad sa light speed. Nakikilala na ninyo ang mga magulang ng isa't isa, ibinaling ni Hector ang ulo para tingnan si Lucy. Lahat ay naipaalam na sa publiko, kaya hindi na kailangang itago pa. Nagliliyab ang mga pisngi ni Lucy. Normal lang sa ama na makipag-date sa babae sa edad na ito. Natawa si Edward, sumilip kay Elaine, at tumigil natatawang agad. Hindi lahat ng tao katulad mo.
Mas mapapanatag ako kung mas magiging katulad mo lang si Lucy. Kabanata 1450. Ano ba ang akala mo na pareho ako ni Lucy? Nagkrus ang mga braso ni Elaine. Mahirap ang buhay ni Lucy, at ngayong may lalaking makakapag-alaga sa kanya, sa wakas ay makakahinga ka na ng maluwag. Pero just in case na hindi mo alam ito, hindi ko na kailangan. Ikaw, mahal, hindi na kailangang magmadali ni Elaine. Sa katotohanan, hindi masamang magpakasal sa ibang pagkakataon sa buhay. Hindi na ito magiging huli na ang pag-iisip ni Elaine kapag nakilala niya ang kanyang Mr. Right. Sinubukan ni Jenna na hikayatin si Edward ng malumanay. Mamantong hininga si Edward. Kung may kakayahan siyang mag-isip, hindi sana siya nalinlang. Dad, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Hindi ka naman nagsinungaling, sinadya mo lang na magalit ako. Sa pamilya pa ng mga Soldana na isipin mo na magpakasal. Hindi ka man lang nag-ikot-ikot sa pagkolekta ng karagdagang impormasyon tungkol sa anak ni Juan, at pinili mong maniwala sa kanya. Sige, may pakialam pa rin siya sa mga Soldana, pagtataka ni Lucy. Ano naman ang mga Soldana? Hindi sinagot ni Elaine si Lucy pero ipinaliwanag niya, si Ian ang ibang anak ni Juan Soldana. Ayoko pa ring magpakasal, pero ang mga kondisyon na inaalok niya piqued my interest. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Edward. Ikaw, sa tingin mo ba ang pag-aasawa ay dula ng isang bata? Hindi ba't ang kasal ay isang proseso kung saan tayong mga tao ay nakakahanap ng makakasama habang buhay anyway? Kailangan kong mabuhay habang buhay kahit ano pa ang mangyari, kaya kung gusto mo akong magpakasal, ito ay katumbas ng paghingi mo sa akin ng lalaking makakasama ko. Pagkatapos ay nakukuha ko lang ang aking sarili ng isang tao na nakakatugon sa aking requirements at makes do with it, hindi ba gagawin din yun sa trabaho? Ikaw, galit na galit si Edward kaya parang abo ang mukha niya. Nagkatinginan sina Lucy at Hector, at hinawakan ni Hector ang likod ng kamay nito na tila ba naninigurado kanyang. Sa oras na ito, nakatanggap ng tawag si Edward. Tumayo siya at lumapit sa gilid para sagutin ito. May sinabi sa kanya ang nasa kabilang dulo ng tawag, at nakasimangot siya. Okay, head na ako sa company ngayon. Tinapos niya ang tawag, ibinaling ang kanyang ulo, at sinabi kay Hector, ikaw gumawa ng iyong sarili sa bahay. May dumating lang, at kailangan kong harapin ito. Tumanggaw lang si Hector. Umakyat si Elaine nang hindi kumain ng kahit anong merienda. Sumandal si Lucy sa tenga ni Hector at may sinabi sa kanya. Ngumiti naman si Hector. Sige na nga. Hinabol ni Lucy si Elaine at tinawag siya sa pintuan ng kanyang kwarto. Sumandal si Elaine sa pinto. Ano na po? Dapat ako ang nagtatanong sa iyo kung ano ang up. Sino ba ang pakakasalan mo? Isinuot niya ang kanyang buhok sa likod ng kanyang mga tainga at tumawa. Isang lalaki, tanong ni Lucy, at ginagawa mo lang ang mayroon ka. Hindi nagsalita si Elaine. I'm indeed making do with Ian. Nakahanap na ako ng lalaki na nakakatugon sa requirements ko para makakasama, pwede ko na ituloy para magawa ko ang mga bagay na gusto ko, at hindi ko na kailangan iwan ang career ko para sa kasal ko. Sinasabing ang lahat ng kasal ay dapat itayo sa isang base na ginawa dahil sa pagmamahal, ngunit ang mga taong nagmamahalan maaaring maharap pa rin sa mga estrangements pagkatapos ng kasal dahil sa mga maliliit na bagay na kinakaharap nila sa buhay. Iso, imbes na makahanap ako ng taong mahal ko, baka naman sumuko na ako sa pag-ibig. Ito ay mag-save sa akin ng maraming problema, tanong ulit ni Lucy para lang makasiguro. Elaine, seryoso ka ba? Lucy, iwan mo na lang ako at mag-alala ka pa sa sarili mo. Isinara ni Elaine ang pinto. Tumayo si Lucy sa may pintuan. Lagi niyang nararamdaman na hindi kailanman inisip ni Elaine ang kanyang sarili. Ang kasal na pinagsama-sama at pinananatili ng interes ng dalawang partido ay kapakipakinabang sa kanya lamang dahil ito ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Pero hindi ba siya nag-aalala sa sarili niya, hindi ba siya nag-aalala na mahuhulog siya sa lalaking iyon pagkatapos ng kasal, sa mga gilid ng lungsod, sa Biantech Corporation. Naghihintay na si Ian sa opisina. Pumasok si Edward at ang kanyang secretary at pareho silang natulala nang makita nila ang lalaking nakaupo sa sofa. Tumayo si Ian. Mr. Xavier, ang sarap sa wakas makilala kita. At ikaw naman. Tinignan siya ng mabuti ni Edward. Tumawag ang kanyang secretary at sinabi sa kanya na may isang distinguished guest na halika upang talakayin ang isang pakikipagtulungan sa kanya. Kumuha si Ian ng business card sa bulsa ng dibdib at iniabot kay Edward. Ako po si Ian Soldana. Soldana, hindi maiwasan ni Edward na mag-isip ng kung ano-ano at nakasimangot.
Ikaw ba ang Mr. Soldana na nabanggit sa akin ng anak kong si Elaine? Naglabas ng banayad ng ngisi si Ian. Nabanggit na ba ako ni Miss Xavier sa iyo?